So, magandang umaga, no? Gospel Reflection. Sunday Gospel Reflection, August 31, 2025. So, itong Sunday, better late than never again. So, maganda itong gospel ngayon, no, sinasabi. Pero ang sa akin, ang tumatak na sinabi sa akin ni sa sermon ni Father Joel, eh, hindi lahat ng nagbibigay nagmamahal. So, ibig sabihin, ano yung intensyon ng mga taong nagbibigay? Ibig sabihin, kahit hindi ka magbigay ng pera o pagkain or anything. Basta anything na pwede mong ibigay. That includes your time, that includes your effort. Yung sinasabi kasi nila na dapat hindi naman related ba't kailangan mo pang ilagay? Well, ako'y natutuwa dito sa amin, dito sa PWD kasi meron ng description na para diyan. Yung isa sa aming mga officers talagang go out of her way para matuto. So anong sinisimplify no sa atin na hangga't pwede, okay? Yun nga lang minsan sumosobra. Hangga't po pwede, hangga't kaya, kailangan tayong magbigay ng oras at panahon para makita ng mga tao at ibang mga PWDs na kung ito nagagawa ko, dapat magawa nyo rin. Yeah? Yun. Pero hindi dapat sumusobra. Yung tama lang. Para hindi naman tayo napapagod at hindi naman tayo at kung ano man yung iniingatan natin, dapat maingatan. Yung mga ganyan. No? Hindi naman tayo nire-require ng Lord na sobrahan. Ibigay lang natin kung ano yung kaya. Ang hirap din kasi sa atin minsan masyado tayong mapanata. At yung magiging mapanata natin, hindi na tama. Okay? Yung sinasabi na yung sobra panata, pero pagkatapos ng pamamanata, balik di sa dati. Di ba? Kasi there are two sides of everything. May mga sitwasyon na kailangan magtanong ka. May mga sitwasyon na hindi ka dapat magtanong o magsalita. May mga time na dapat magsasalita ka at may time na hindi ka dapat magsalita. So, alin dun yung po pwede. Yung sinasabi nila na hindi naman PWD related yung event, bakit ilalagay mo sa Facebook? As a PWD officer, it's my duty na ipakita kung ano yung ginagawa ng mga officers namin. As a admin ng Facebook page namin, yung page namin, FB page namin dito, it's my duty na ipakita kung ano yung ginagawa ng officers namin kahit hindi PWD related event. May inatinan siya na livelihood or urban seminar at PWD officer siya, dapat ilagay kasi bibira ang PWD na umaattend sa ganun. Kaya nga tayong marginalize kasi hindi nakikita o hindi na-expose yung mga ganung effort ng ating mga PWD. Papasok na lang ako sa PWD. Hindi naman pagyayabang yun. Yun pagpapakita ng halimbawa. Yun At isa pa rin sa sasabihin ko, yung sinasabi ni Father Joel dun sa first reading na hindi lahat ng bagay malalaman mo. Meron ka lang certain limit, human knowledge o human intelligence sa limit. Although malawak siya, pero may limit siya. Hindi siya yung wag mo nang alamin yung mga bagay na kabanal-banalan. Yung para sa yung mga bagay na Diyos lang ang nakakaalam, iwan na natin sa Diyos yan. Di ba? At yung sinasabi nyo magtiwala kayo kay God, well, dapat marunong din alam nyo ring isipin when to stop and when to say no.
Kasi ang Diyos, baka yun na yung signal ng Diyos sa inyo na kailangan, oy, maghinay-hinay ka muna. Di ba? Hindi naman, hindi naman sinabi ng Lord na itodo mo yan eh. Eh kung si Lord nga, di ba nung 7th day, pagkatapos siyang likhain lahat ng bagay, nung 7th day, nagpahinga siya. So kung yung Diyos nga, Diyos na yun, nagpahinga. Huminto. Oh. Di ba? Hindi lahat ng bagay, lalo na hindi lahat ng bagay gagawin natin. At, dapat pag tayo ay nagbibigay, ay yung pagbibigay natin ng ating biyaya, yung ating blessings, is sign ng pagpapakumbaba. Pero yung sign ng pagpapakumbaba is, ano yung purpose natin? Kasi may nagbibigay na gusto lang magbigay. Ano bang purpose nila? Kasi gas-gas na yung salita na gusto lang nilang magbigay. May malalim na dahilan bakit sila nagbibigay. Kasi the one thing na pwede mong ibigay sa kanila is magandang halimbawa. Ako naniniwala ako sa kasabihan na keep things in private but not in secret. Private, ibig sabihin ng private is meron silang certain extent na kailangan malaman pero wala kang dapat isinesekreto. Lahat ng bagay ilalabas mo. Hindi mo po pwede sabihin secret kasi lalabas din yan. Walang lihim ang hindi mabubunyag. Yung sasabihin nyo na ay, wag muna kasi hinay-hinay muna tayo. Hindi. Kung walang nilalabag na batas, walang nilalabag na dignidad ng tao, kung hindi mo na apakan yung dignidad ng tao, bakit kailangan mong hindi i-post? Yun. Sasabihin kasi, ang tingin sa akin ng mga tao mayabang. Well, kung ang tingin sa'yo ng tao mayabang, tingin lang nila yun. Hindi mo sila kailangan pag-aksehan ng oras. Sinasabi nila ayaw mong mabash kasi bakit yes, yun yung sinasabing limit. Nagsasalita ka pero hindi ka dapat tumanggap ng hindi magandang kritisismo o salita. Kasi kailangan din nating i-preserve yung ating human dignity. At kung wala namang magandang sasabihin yung basher sa'yo, bakit pag-aaksaya mo ng panahon? Yeah. Kasi kung tanggap tayo kahit na negative, wala tayong respeto sa sarili natin yan. No? Kasi yung pagtanggap ng bashing na hindi mo it's a sign of boastfulness or arrogance. Kasi hindi yung sasabihin mo ay napagdaanan ko na yan kaya ko yung bashing kalokohan yun. You just tend to ignore. Pero kung sasabihin mong kaya mo yung bashing o yung kritisismo ng mga tao, hindi. Imposibleng makayanan mo yan. So kung hindi rin importante yung sasabihin sa'yo ng tao, lalo na sa social media, after you give a good example, hindi mo na sila kailangan pag-aksaya ng matakot ka doon sa bashing na masama. Doon sa comments, bad comments, hate comments. Pero doon sa comments na maganda at constructive, kasi may naman na hindi sang-ayon sa'yo, pero constructive. Sinasabi doon kung paano ka mag-i-improve. At dito sa position ko, marami rito yung sinasabi na, sabi nga ni Father na, pag hindi mo hiningi yung isang bagay na meron ka, magtatagal. Napatunayan ko na ngayon yan. Yan ang patunay sa akin na hindi ko naman hiningi, pero posisyon ko pa rin siya hanggang ngayon. Yeah. Ano yun yung pagpapakumbaba, it's napakaraming ways Hindi porket hindi ka nagsasalita is hindi ka mayabang. Yung hindi mo pagsasalita, you are indifferent, mayabang ka na yan. Kasi wala kang pakialam.
Sasabihin mong kaya mo yung bashing, that is a form of arrogance. Because yung kumbaga in denial ka sa sarili mo. Pag in denial ka sa sarili mo, inaamin mo na perpektong tao ka. Yung sasabihin mong napagdaanan mo na to, well, may levels ng trials and tribulations. May levels yan. Baka ang nadadaanan mo is second level, third level. Pero yung fifth level, fourth level, sixth level, baka hindi pa dumadating sa'yo. Kaya huwag kang magsasalita na tapos sa nadaanan mo na yan. Because, may mga tao lang kasing walang pakialam. Dahil akala nila sanay na sila sa mga ganyan. That's what they think. That is only perception. So, yun lang po.